Magandang tanghali na. Magandang tanghali sa ating lahat. Magandang umaga. Isang pagpapala na kami makabisita ulit dito sa Bugalyon. At dahil nga po may panagbenga sa Baguio, traffic, mahirap po pumunta doon sa sentro na pagdesisyonan po na dito na lang po magpunta ang mga taga Baguio upang mag-hold ng service. And nakakatuwa po no, na merong pwedeng puntahan at ipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. So welcome po ngayong umaga. We are Redeemer Covenant Church at kami ngayon ay narito po sa Bugalyon. Dito po sa Redeemer Covenant Church Bugalyon. Ang location po nito ay dito po sa may, tama po ba? Sagor Street? Sagor Street, sa Lumage. Barangay sa Lumage ba yan? Barangay sa Lumage. Sa Lumage Sur. Pero ang regular services po ng mga nasa Baguio, it is held in the University of the Cordilleras, room 405. So siguro next Sunday, God willing, ay magpapatuloy rin po yung gawain doon sa at nais ko po kayong imbitahan na buksan rin yung mga Bibles at buksan po natin sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, verse 14 up to 16. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Babasahin ko po. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Nawa po mga kapatid, ang mga talatang ito o verses na ito ay makapagbigay ng encouragement sa atin na sa bawat linggo na ating pong ginaganap ang ganitong klaseng gawain, ang pagsamba at pakikinig sa kanyang salita. Makita po natin dito na hindi po ito dahil sa galing natin o sa sarili nating lakas na tayo ay nakakalapit sa Panginoong Diyos, kundi dahil sa kanyang anak na si Jesus. Jesus, the Son of God. At sinabi po dito, sino ang ating Panginoong Jesus? Siya yung nanggaling sa langit at nung bumaba siya dito sa lupa, siya ay dumaan sa iba't ibang pagsubok, dumaan sa paghihirap ng buhay, ngunit nagpatuloy siyang sumunod sa kanyang Ama at namuhay ng perpekto. At sabi nga, He was tempted in every way yet without sin. At dahil po yan, dahil sa kanyang perfect obedience and His perfect sacrifice on the cross, pwede ho nating ganapin itong Sundays na ito with confidence. Sabi nga, kasi dito tayo makakalapit sa trono ng Diyos. Hindi lang po yung Sunday services, no? Maging sa ating panahon ng pananalangin, we can approach the throne of grace with confidence because of what Christ has done. Pero to make it relevant to our worship service today, ganun din po sana ang ating maging attitude na nagpunta po tayo dito hindi dahil para ma-count yung attendance natin. Nagpunta ho tayo dito hindi para masabing, uy, nag-attend si ganito o si ganyan o gusto nating ma-bless, no? Baka yung iba naghahanap ng blessing o ano. Pero higit po doon, mga kaibigan, mga kapatid, ang higit na importante doon ay makalapit tayo sa paanan ng Panginoon Diyos at makatanggap ng biyaya niya, ng kanyang awa. Pagkat tayong mga tao, sa totoo lang po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos.
Ngunit binigyan niya tayo ng ng paraan. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang bukod na si Jesus. Kaya huwag po nating walang bahala ang linggo. No? Yung gantong pagtitipon. Pagkat napaka-importante po nito. Nakasama natin ang mga kapwa nating Kristiyano. May isasama natin dito yung ating mga pamilya at makita nila ang kabutihan ng Diyos. Lalo ang kanyang kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob ng libre. So, yun po sana ang ating maging attitude, mga kapatid, mga kaibigan. Sa umagang ito, maging sa ating pakikinig, sa ating pag-awit, pagsamba, ay ipagpasalamat natin yung kanyang kabutihan sa atin. Amen? Tayo po ay tumayo. At tayo po ay manalangin muna. Aming Panginoon, salamat po sa biyaya at sa iyong grasya na kami ay nakakalapit po sa inyo. Hindi po sa aming sariling lakas, kundi sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus, na siya ang tumayo na bilang tagapamagitan namin. Pagkat kung kami mismo ay dediretso sa inyo, Panginoon, ay sino nga ba kami? Sino bang titindig sa inyong harapan, Panginoon? Ngunit si Kristo lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, ang tanging aming tagapagligtas at Panginoon na pwedeng tumayo sa inyong harapan na maging tagapamagitan namin at kung ano man ang aming ninanais, mga panalangin, mga pinagdadaanan, maging ang aming kasalanan upang kami mapatawad ay sa pamamagitan niya ay inyong tinutugon, Panginoon. Maging ang linggong ito, Lord God, salamat po pagkat pinagkaloob niyo po itong pagkakataon nito na kami makapanambahan. Samahan po ninyo kami. Ano pong paghahanda sa aming puso, aming hinihiling, paglilinis, pagpapatawad sa aming mga kasalanan. At hiniling namin na ihanda rin po ninyo kami na makinig at matutong sumunod sa inyong mga salita. At sa lahat ng ito, Lord God, ay kayo ang siyang maluwalhati. Hinihiling din po namin, Panginoon, na kayo pong kumilos sa bawat isa, maging sa aming mga nakatunghay sa Facebook Live, ay kayo din po, Panginoon, ang siyang kumausap sa bawat isa. Sa lahat ng ito, Lord God, ay luwalhatiin po ninyo ang inyong pangalan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tama-tama yan. Siguro gusto yung pumalakpak habang kumakanta. Okay, ang ating pong first song, may songbox po tayo, no? Buksan po natin sa page 11 at ating pong kakantahin ang Good and Gracious King. Okay. Page 11, Good and Gracious King. Meron po tayo lahat. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from a good and gracious King. I will give to you my burden, as you give to me your strength. Come and fill me with your spirit, as I sing to you this praise. You deserve. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of none.
empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Oh, what praise that you would see as your child and as your friend. Safe, secure in you forever. I pour out my praise again. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious Holy, holy. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious, good and gracious. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious King. Holy, holy. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious, good and gracious. Holy, holy, Lord Almighty, good and gracious King. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Amen. Tunay nga na mabuti at puno-puno ng grasya ang ating Panginoon. Ang ating pong next song ay sa page 47. Ating pong awitin ang Help Us See Christ. Holy Spirit, breath of God, witness to all that Christ has done. Revealer, agent light, one with the Father and the Son. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His man.
glory of our King. Oh, help us see Christ. Holy Spirit, voice of truth, speaking the word of God to us, sent from heaven to our hearts, that we might know the Father's love. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. Holy Spirit, guarantee of the redemption Christ has won. Promise helper, be our strength until this race on earth is run. Open our eyes, help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes, Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Open our eyes. Open our eyes. Help us see Christ. May we behold His majesty. Open our eyes. Spirit, we cry. Show us the glory of our King. Help us see Christ. Help us see Christ. Amen. Tuwag ko na po si Bro Ryan at si Bro Peter for the reading of the Word. Ang ating first reading ay Judges chapter 9, verse 21 to 56. Okay, so yung mga may Bible na, yung mga medyo na ganito kanipis, nasa page 177 siya. Judges chapter 9, verse 21 to 56. Page 177 yung mga maliit na Bible. Okay? Yung mga walang Bible, pa-share na lang po sa katabi. Let's read the Word of God. Then Jotham fled, escaping to Beer, and he lived there because he was afraid of his brother Abimelech. After Abimelech had governed Israel 3 years, God sent an evil spirit between Abimelech and the citizens of Shechem, who acted treacherously against Abimelech. God did this in order that the crime against Jerubaal's 70 sons, the shedding of their blood, might be avenged on their brother Abimelech and on the citizens of Shechem who had helped him murder his brothers in opposition to him. These citizens of Shechem set men on the hilltops to ambush and rob everyone who passed by, and this was reported to Abimelech. Now Gaal, son of Ebed, moved with his brothers into Shechem, and its citizens put their confidence in him.
After they had gone out into the fields and gathered the grapes and trodden them, they held a festival in the temple of their God. While they were eating and drinking, they cursed Abimelech. Then Gaal, son of Ebed, said, "Who is Abimelech, and who is Shechem, that we should be subject to him? Isn't the Jerubbaal son, and isn't Zebul his deputy? Serve the men of Hamor, Shechem's father. Why should we serve Abimelech? If only his people were under my command, then I would get rid of him. I would say to Abimelech, call out your whole army." When Zebul, the governor of the city, heard what Gaal, son of Ebed, said, he was very angry. Under cover, he sent messengers to Abimelech, saying, "Gaal, son of Ebed, and his brothers have come to Shechem and are stirring up the city against you. Now then, during the night, you and your men should come and lie in wait in the fields. In the morning at sunrise, advance against the city. When Gaal and his men come out against you, do whatever your hand finds to do." So Abimelech and all his troops set out by night and took up concealed positions near the Shechem in 4 companies. Now Gaal, son of Ebed, had gone out and was standing at the entrance to the city gate, just as Abimelech and his soldiers came out from their hiding place. When Gaal saw them, he said to Zebul, "Look, people are coming down from the top of the mountains." Zebul replied, "You mistake the shadows of the mountains for men." But Gaal spoke up again, "Look, people are coming down from the center of the land, and a company is coming from the direction of the soothsayers. 3. Then Zebul said to him, "Where is your big talk now? You who would said, who is Abimelech that we should be subject to him? Aren't these men you ridiculed? Go out and fight them." So Gaal led out the citizens of Shechem and fought Abimelech. Abimelech chased him, and many fell wounded in the flight all the way to the entrance to the gate. Abimelech stayed in Arumah, and Zebul drove Gaal and his brothers out of Shechem. The next day, the people of Shechem went out to the fields, and this was reported to Abimelech. So he took his men, divided them into 3 companies, and set on ambush in the fields. When he saw the people coming out of the city, he rose to attack them. Abimelech and the companies with him rushed forward to a position at the entrance to the city gate. Then 2 companies rushed upon those in the fields and struck them down. All that day, Abimelech pressed his attack against the city until he had captured it and killed his people. Then he destroyed the city and scattered salt over it. On hearing this, the citizens in the tower of Shechem went into the stronghold of the temple of El-Berith. When Abimelech heard that they had assembled there, he and all his men went up to Mount Zalmon. He took an axe and cut off some branches, which he lifted to his shoulders. He ordered the men with him, "Quick, do what you have seen me do." So all the men cut branches and followed Abimelech. They piled them against the stronghold and set it on fire over the people inside. So all the people in the tower of Shechem, about 1,000 men and women, also died. Now Abimelech went to Thebes and besieged it and captured it. Inside the city, however, was a strong tower to which all of the men and women, all the people of the city, fled. They locked themselves in and climbed up on the tower roof. Abimelech went to the tower and stormed it. But as he approached the entrance to the tower to set it on fire, a woman dropped an upper millstone on his head and cracked his skull. Hurriedly, he called to his armor bearer, "Draw your sword and kill me, so that they can't say
a woman killed him. So his servant ran him through, and he died. When the Israelites saw that Abimelech was dead, they went home. Thus God repaid the wickedness that Abimelech had done to his father by murder. His 70 brothers, God also made the men of Shechem pay for all their wickedness. The curse of Jotham, son of Jerubbaal, came on them. This is the word of God. For our second reading, is taken from the book of Romans, chapter 16, verses 1 to 27. Romans is in between Acts and 1 Corinthians. You are there, let us read. I commend to you our sister Phoebe, a deacon of the church in St. Creae. I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of his people, and to give her any help she may need from you. For she has been the benefactor of many people, including me. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend Epenetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. Greet Mary, who worked very hard for you. Greet Andronicus and Junia, and fellow Jews who have been in prison with me. They are outstanding among the apostles, and they were in Christ before I was. Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord. Greet Urbanus, our co-worker in Christ, and my dear friend Stachys. Greet Apelles, whose fidelity to Christ has stood the test. Greet those who belong to the household of Aristobulus. Greet Herodion, my fellow Jew. Greet those in the household of Narcissus, who are in the Lord. Greet Tryphena and Tryphosa, those women who work hard in the Lord. Greet my dear friend Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. Greet Rufus, chosen in the Lord, and his mother, who has been a mother to me too. Greet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the other brothers and sisters with them. Greet Philologus, Julia, Nereus, and his sister, and Olympus and all the Lord's people who are with them. Greet one another with the holy kiss. All the churches of Christ send greetings. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive their minds of naive people. Everyone has heard about your obedience. So I rejoice because of you, but I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus
be with you. Timothy, my co-worker, sends his greetings to you, as do Lucius, Jason, and Sosipater, my fellow Jews. I, Tertius, who wrote down this letter, greet you in the Lord. Gaius, whose hospitality I and the whole church here enjoy, sends you his greetings. Erastus, who is the city's director of public works, and our brother Quartus, send you their greetings. Now to him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. This is the word of the Lord. Brethren and friends, please welcome Pastor Mike Maglaki. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So, sa panimula ay yayayain ko kayo na tayo yumuko at ating ipanalangin ang salita ng Diyos. Aming Diyos Ama na nasa langit, tunay nga na ika'y kapuri-puri at kasamba-samba sa aming kalagitnaan. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na banal, ang Diyos na buhay, at ang iyong bugtong anak na siyang inyong binigay para kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat o Diyos at sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong Espiritu, aming hinihingi ang kanyang kapangyarihan para bigyan kami ng kaliwanagan sa aming pong pag-aaral sa iyong salita. Tulungan mo po na aming maintindihan ito at aming makita ang aming mga sarili. Kung kami ay hindi pa po nasa pananampalataya, ay ito na ang maging daan para kami ay madala sa inyo pong kaharian. Lord, salamat sa iyong mensahero, Panginoon. Itago mo siya sa likod ng iyong krus at kayo lamang ang siyang madakila at maluwalhati. Itong aming samot dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy ang ating aralin sa Gospel of John. Okay? So kung meron po kayong mga Bibles dyan, paki-open na po sa Gospel of John. After po ito nung Luke. Okay? The Gospel of John, chapter 3, and from verses 22 hanggang sa kahuli-huli ang verses 36. John chapter 3, verse 22 to 36. Okay, if you're there with me, kindly read with your eyes as I speak it aloud. It says, after this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them and baptized. Now John also was baptizing at Aenon near Salim, because there was plenty of water.
and people were coming and being baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. They came to John and said to him, "Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing, and everyone is going to him." To this, John replied, "A person can receive only what is given them from heaven. You yourselves can testify that I said I am not the Messiah, but am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. He must become greater, I must become less. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever has accepted it has certified that God is truthful. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. So this is the word of the Lord. So dito po sa narrative na ito, makikita po natin na nagkaroon po ng overlapping yung ministry ni John the Baptist at ang ating Panginoon Jesus. We see that Jesus and His disciples went into the Judean countryside. Kung titingnan niyo po yung mapa niyo sa Bible, ito po yung southern part ng buong Israel. At dito ngayon, makikita natin that Jesus was ministering together with His disciples. Now, during this particular time, John, prior to his being in prison, kasi dumating sa punto na si John the Baptist, okay, yung John na tinutukoy natin dito is si John the Baptist, ay pupugutan ng ulo ni Herod Antipas. Okay? Sapagkat kanyang lantarang nilahad ang kasalanan ni Herod Antipas na siya ay nagko-commit ng adultery. Ibig sabihin, inagaw niya yung asawa ng kanyang kapatid. Okay? Yan po ang nangyari. So prior to John the Baptist being beheaded, of course, pag binehead ka, hindi ka na makakalakad, patay ka na. Okay? So, ibig sabihin lang nun. So, during this time, siya ay nagbabautismo sa mga ilang tao na naroroon sa may Aenon, sa Salim. Ito ay nasa right side ng after the Jordan River sa Jerusalem. Okay? Kung Jerusalem ito, halimbawa, sa tingin ninyo, ito, nandito naman. Ang Aenon at ang Jordan River kung saan nagbabautismo si John the Baptist. And we know that si John the Baptist is also preaching about the kingdom of God. He is also telling people to repent. Okay? Sabi nga, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Sapagkat sabi nga, may paparating na siyang maghuhusga. Okay? Hindi lang maghuhusga, siya rin ang tutubos. Kaya sabi nga, it is a baptism of repentance. Tinatawag niya mga tao para sila ay magsisi sa kanilang kasalanan bago dumating yung, sabi nga, tagapagligtas at siya rin naman maghuhusga balang araw. Kaya during this time, makikita natin na si John the Baptist, okay, was well known
sa mga Jewish people, marami ang nagpunta sa disyerto at nagpabautismo sa kanya. So marami talaga ang na-touch na gusto nila talagang magsisi sa kanilang kasalanan. At the same time, kanila nang unti-unti, kahit hindi pa buo ang kanilang pangunawa, na ito na marahil yung pagdating, yung ating inaaral sa Old Testament ng mga Hudyo, na sinasabing may paparating na manunubos. Ito na. And so, dahil dito, sabi nga, naging kilala si John the Baptist. At sabi nga, isa sa mga naging disipulo ni John the Baptist ay walang iba kundi si Andrew, ang kapatid ni Pedro. At dun sa ating aralin sa Matthew, nakita natin na si Andrew, mas nakababatang kapatid ni Pedro, ang siyang nagpakilala kay Pedro patungkol nga dito kay Jesus. Dahil, nung time na yon, sabi ko nga, si John the Baptist ay unti-unti nang nawawala sa eksena, at ngayon, pinasunod na sila ni John the Baptist dito kay Jesus. At dahil doon, sabi nga, ay nalipat na kay Jesus yung focus. Okay? Pero dito sa ating binabasa sa Gospel of John, ay nandun pa tayo sa time na kung saan buhay na buhay itong si John the Baptist. Okay? At nagkaroon nga dito ng argumento. Nagkaroon ng pag-uusap at pagdidebate patungkol nga dito sa ilang mga disipulo ni John the Baptist at itong isang certain Jew, hindi pinangalanan, patungkol dito sa ceremonial washing. Now, itong ceremonial washing, ang mga Hudyo, alam nila na kailangan nilang maging malinis bago sila haharap sa Panginoon. Noong Old Testament, alam nila na kapag halimbawa ikaw ay nakahawak ng isang patay man yan na tao, o patay na hayop, o patay na insekto, you become unclean. Or kung sa mga kababaihan, you have your menstrual period, you are unclean. Okay? And so, ang daming mga ritual na ginagawa ng Old Testament, na kung saan ay kinakailangan na maging malinis sila. Paano sila nagiging malinis? Dumadaan sa mga proseso, dumadaan sa ritual, nag-aalay ng hayop. Okay? Para nang sa ganon, sabi nga, ay makita ko. Sakaling ikaw ay merong mga pigsa. Halimbawa, kanina pinag-uusapan natin yung pigsa. Si nanay nagkaroon ng malaking pigsa. Sa kanila, kapag meron kang kahit maliit lang, you become unclean. Doon sa panahon nila yun, ito yung sa religion ng Judaism. So, ibig sabihin nun, pati ang bahay mo, kung may mga molds, okay? May mga, kung ano-anong mga tumutubo dyan, it becomes unclean. So, pati ikaw tuloy becomes unclean. Ikaw na naninirahan doon. Hindi ka ngayon pwede pumasok sa iyong tahanan. Dahil kailangan linisin muna yung iyong tahanan. So, ganyan po ka-tedious, ka-toxic, kung paano kinakailangan na maging malinis ang isang Hudyo bago siya haharap sa kanyang Diyos, bago siya haharap para makapanambahan. So nakikita natin, it was really bloody at that time. Bakit? Kailangan mo magdala ng hayop at hindi lang ordinaryong hayop. Kinakailangan, sabi nga, walang defect. Hindi bulag, okay? Hindi galisin, okay? Hindi pilay. So kailangan perfecto yung iaalay na hayop na yun. Para ikaw ay masabing you are ceremonially cleansed. Okay? And it does not even take just a day. Sometimes it takes 7 days. Sometimes after 7 days, checkin pa kung meron ka pang defect o may sakit ka pa or mayroon kang injury. So dahil doon, aabot na naman ng another 7 days. And so talagang pagtitingnan po natin, grabe po yung iniutos ni Yahweh para sa mga Hudyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung utos na yan sa Old Testament ay para sa mga Hudyo. Sa kanila because they were the covenant people of God. Pag sinabing covenant people of God, nakipagtipanan ang Diyos sa kanila. At para sila ay maging kakaiba sa mga iba't ibang mga tao nung panahon ngayon, sa iba't ibang mga tribo, sa iba't ibang mga kaharian. So kakaiba ang mga Hudyo during that time. At tinawag pa nga ni Yahweh ang mga
Hebrew, o itong mga Jew, okay, nung Old Testament, Hebrew po ang tawag sa kanila, na sila ay the firstborn of Yahweh. Sabihin, tinuring silang anak. And later, we also see, as we unfold the Bible, sa Book of Hosea, na tinawag niya rin na asawa. Okay? Ang bayang Israel. And so maraming mga ganyang klase ng illustration, mga analogy on how God was relating to His own people, the Israelites. Itong ethnic Israel or the nation of Israel. Okay? And so dito nagkaroon nga ng argumento. Okay? And so dumating sila sa punto na lumapit sila dito kay John the Baptist at sinabi, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan. So this, he was speaking about the Lord Jesus Christ. Yung nakita namin, nakasama mo doon sa Jordan. Ito yung time na, most likely, ito yung time na binautismuhan ni John the Baptist, itong si Jesus Christ. Okay? And sinasabi niya, siya, nakita namin, tinestify mo patungkol sa kanya, and then, look, nagbabautismo rin siya. Okay? And everyone is going to him. So parang nagkaroon tuloy ng ng competition. Uy, parang naubusan na tayo ng tao. Naglilipatan na doon sa Jesus na yun. Hindi ba dapat sa atin sumasama yan dahil tayo yung nagtuturo ng baptism of repentance? And in fact, it was not Jesus who was actually baptizing. It was His disciples. Jesus was just preaching. Okay? Yun po ang katotohanan dyan. And you will see in the other synoptic gospels. And so today, sabi nga, itong kasagutan ngayon ni John the Baptist. Sabi niya, a person can receive only what is given them from heaven. So dito, alam ni John the Baptist ang kanyang katatayuan. Alam niya yung kanyang panawagan. Alam niya kung saan siya galing. Alam niya na hindi siya hihigit sa anumang ibinigay sa kanyang role. At ang binigay na role sa kanya ng Diyos ay maging forerunner. Kay tagapaunang, tagapamalita, patungkol sa magandang balita, na kung saan itong magandang balita ay ang pagdating ng manunubos. Ito yung pagdating ng manliligtas. Ito yung pagdating ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na magkakaroon na ng katuparan. Kumbaga dun sa time nila, nakakalapit lang sila sa Diyos kapag sila pumapasok doon sa court kung saan nandun po yung tent of meeting, kung saan nandun yung tabernakulo, yung mismong Ark of the Covenant. Yung panahon ni Moses yan, nakatent lang po sila. At ang daming sakripisyong ginagawa doon. Hanggang sa dumating na sa panahon ni Jesus, naitayo na ngayon yung templo. Medyo permanent structure, hindi na movable, hindi kagaya nung Old Testament na naglalakad sila mula sa lugar nila kung saan man sila sa disyerto patungo ng Promised Land. And so, yung tabernacle is mobile. Tent, kung nakita na tayo ng mga tolda na itinatayo, ganyan po ang itsura noon sa Old Testament. Pero now, during the time of Jesus, it was now permanent. At talagang it was so beautiful, it was so grand, na talagang yung templo ay sa isang kalugaran, sa isang kabundukan ng Jerusalem, makikita mo, kumikinang mismo yung dome. Kasi nga gold. So yun yung makikita doon. At pero, yung mga ritual, pag-aalay ng hayop, pag-aalay ng mga bagay-bagay ay tuloy pa rin. Okay? And so makikita natin na talagang yung time ni Jesus, marami ang nakaisip magnegosyo. Nagnegosyo sila ng mga hayop. Okay? Lalo na yung mga malalayo, alam nga naman na halimbawa from Baguio, pupunta ka dito sa Bugalyon, dadali mo pa yung hayop mo. Hindi, bibili ka na lang dito. Kaya talagang naging negosyo na. Ganyan, magaling ang Pilipino sa ganyan, di ba? Kung ano yung nauusong negosyo, yun ang bubuksan. Nauso nun ng lechon manok, lahat puro lechon manok. Okay? Ayan, kaya makikita natin na tayo gaya-gaya lang.
Pero ganun din po nung time na yun. Okay? So ngayon, eto, bakit marami naman ngayon ang sumusunod dito sa Jesus na ito at sa kanyang mga disipulo, okay? Samantalang si John the Baptist ay parang nawawalan na. Pero para kay John the Baptist, it is all right. Okay lang yan. Tama lang yan. Bakit? Sabi nga niya, a person can receive only what is given them from heaven. So, sabihin, alam niya, yun talaga ang kanyang panawagan. He is the harbinger or the forerunner, is the one who's going to tell and prepare the way, okay, for the Messiah. Yan ang sinasabi niya sa verse 28. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I'm sent ahead of him. So, tinuldukan na kaagad ni John the Baptist. Sinabi niya sa kanyang mga disciples, hindi ako ang Messiah. Because some of the Jews thought that John the Baptist was the Messiah. Kaya pinapauna niya na, hindi ako ang Messiah. Ako lang ang naghahanda sa kanyang pagdating. At sinabi pa nga niya na, itong paparating na ito, even I myself, am unworthy to untie yung shoelace niya. Kumbaga sa panahon na yun, yung sandals, sabi nga niya, hindi ako karapat-dapat mag-antay yung magtanggal ng tali ng kanyang tsinelas. And, pag titingnan niyo po yung analogy na yon, it is an analogy na yung panahon nila, ang pwede na magtanggal ng mga tsinelas ng mga amo ay yung kanilang mga, hindi pa nga servants, kundi mga hired outside sila. Kumbaga, yun yung sila yung pwedeng magtanggal. And sinasabi dito ni John the Baptist, mas mababa pa ako doon sa mas mababang katatayuan sa syudad, sa pagiging katulong o servant. Ganun yung kanyang paninindigan na talagang hindi ako karapat-dapat. And yet, siya'y tinawag para malita, okay, ng paparating ng Mesayang ito. Kaya eto ngayon, makikita natin, ginawa ni John the Baptist ng illustration. Hinamo niya ito sa isang Jewish wedding. At hindi naman tayo nalalayo sa Jewish wedding, nagkakaroon lang ng mga nuances o ibang mga shades. Okay? Pero pagdating sa kasal, alam natin na it is between a groom and a bride. Okay? Isang lalaki at isang babae na pag-iisang dibdib. Okay? Ito na sila ay magiging isang katawan. Kaya nga sabi sa Bible, for a man shall leave his father and mother and will become one with his wife. And they will become one flesh. So it's an analogy of a wedding, a Jewish wedding at that, na kung saan sinasabi nga, the bride belongs to the bridegroom. Okay? So, the friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine and it is now complete. So sabi ni John the Baptist, ako ay parang kaibigan lang ng ikakasal na lalaki. So alam naman natin yun, di ba? Yung mga abay, ikaw yung, halimbawa, groom's, anong tawag doon sa lalaki? Best man, okay? Okay? Makikita natin na ano bang role ginagawa pag may kinakasal? Hindi ba? Minsan tagahawak lang ng microphone. Puro ganun. Pero ang sentro ng kasalan ay dun sa groom at dun sa bride. Dun sa ikakasal. Dun sa best man, kahit na napakaganda ng kanyang kasuotan, hanggang dun lang yung role niya. Sapagkat yung focus ay hindi sa kanya. At yun ang gustong sabihin dito na illustration ni John the Baptist sa kanyang mga kasama na sinasabi niya, masaya na ako. At least nakita ko, eto na, dumating na siya. And so, masaya na ako na nagampanan ko yung aking tungkulin. Okay? Na, sabi nga, eto na, dumating na ang
bridegroom at itong bridegroom ay para sa kanyang bride. At makikita natin later sa pag-aaral na yung bride na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang iglesia. Ito, tayo. At ang groom ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, later on, the Apostle Paul will teach about, sabi nga, the church, that Christ is the head of the church as the church is the body of Christ. So, ibig sabihin tayong katawan ni Kristo, siya yung ulo. And so, if He is the head, tayo yung katawan, sabi nga, then ibig sabihin tayo sumusunod lang sa ating pinaka-Panginoon, ang ating Panginoong Heso Kristo. And sinabi dyan ni John the Baptist, He must become greater, I must become less. Ibig sabihin, Jesus must increase, I must decrease. Okay? So, si John the Baptist, napaka-humble na tao. Sabi nga ni Jesus, there is no one who was born of man that is greater than John the Baptist. Sabi nga eh. And yet, makikita natin, sabi nga ni Jesus, that kapag ginawa niyo ang kalooban ng Diyos, you are even greater than John the Baptist. Bakit? Si John the Baptist was just a forerunner. He was just one who presents who the Christ is. Okay? Pero tayo, makita natin, once we become Christians and we now proclaim Jesus to the world, we now evangelize, we now proclaim the gospel, sabi nga, mas malawak yung ating reach. Mas malawak, kaya nga bakit from Baguio, umabot ng Bugalyon, and who knows, kayo, pag kayo nagsilakihan, kayo mga bata, later, kayo mag-abroad, pwede nyo pa rin ituloy yung mission. Okay? Kaya nga lagi kong binibitawan sa pulpit, do not lose that sense of mission. As young as you are, sabi nga, bata pa kayo, pero kapag naintindihan nyo ng Ebanghelyo, ay para kayong si John the Baptist, na kung saan kayo ngayon ay magproproklama ng patungkol sa kaharian ng Diyos at patungkol kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Okay? So, dapat ganun po tayo. We must decrease as He increases in us. Okay? Minsan, itong problema, lalo na ng mga pastor, okay? Sometimes, nawawala na po sila. Imbis na si Jesus ang itinataas, sarili nila ang itinataas. Meron akong napanood sa YouTube nung kamakailan lang, isang pastor po ito sa South Africa. Puti po siya, hindi siya black. Sa South Africa, akala natin pag South Africa, black na ang nakikita natin. But these are karamihan white audience, at saka puti yung pastor nila. Pero South African siya. Biro mo sabihin niya na dapat daw ang number one, kasama niya ito sina Stephen Furtick, sina Ed Young nang namasyal sa US. So lately lang ito nangyari at nagkaroon ng Q&A at in-interview. Sabi niya, anong gagawin mo sa mga tao mo na hindi sumusunod sa iyo o hindi loyal sa iyo? Ay, tanggal ka agad. Sabi niya, tanggal yan sa ministry. Tanggal ang sweldo niya, tanggal lahat. Tama nga naman, pag titingnan natin on surface level. Kasi kung hindi gumagawa ng tama sa trabaho, walang choice kundi tanggalin. Pero, this is a church context. Hindi ito basta-basta na parang magtatanggal ka lang kasi lumalabas pala na dito volunteer mga tao. And so, wala namang ginagawang mali itong mga tao ito. Hindi lang sila sumasang-ayon dito sa sinasabi ng pastor. Dahil, ano sinasabi ng pastor? Ang sinasabi ng pastor, dapat damihan nyo pa, lakihan nyo pa yung ibinibigay nyo sa church. At saka dapat loyal kayo sa akin. Biro mo sabihin niya, loyal kayo sa akin. Biro mo pa, makarinig kayo na dapat loyal kayo sa akin. Hindi. Dapat loyal kayo kay Kristo. Loyal kayo kay Jesus. Dahil siya yung ulo ng iglesia. Hindi po ang pastor. Ang pastor ay parang si John the Baptist lang. Isang kaibigan lang na kung saan nagproproklama patungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian. Okay? So wag po tayong mahuhulog. Kapag may mga ganyan,
na ina-attendan po kayo iglesia at puro na lang ang hinihingi sa inyo ay pera, okay? At nakikita niyo parang yumayaman siya ng gusto. Samantalang kami parang lalo kaming naghihirap. Medyo mag-isip-isip kayo kasi hindi naman po yan ang tinuturo sa iglesia. Hindi po yung pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, although God can bless you. Okay, hindi po inaalis yan. Okay? Pero hindi po yan ang sentro ng turo sa iglesia. Ang turo ay patungkol kay Jesus at sa kanyang gospel. Okay? Sa kanyang ebanghelyo. So tayo magpatuloy. Sabi diyan, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. So dito makikita natin, sabi, kung saan nanggaling ang isa, at ito ang tinutukoy dito is, kung ang isa ay galing mismo sa langit, sabi nga, then siya yung may otoridad. Siya yung may preeminence. Okay? Siya yung dapat itinataas. Pero kung ikaw ay sa lupa lang, sabi nga, and then dapat, alam natin ang dapat nating kalugaran. Kaya nga dapat tayo bilang mga mananampalataya, alam natin na tayo ay nakaangkla dito sa lupa. Okay? Huwag lalaki ang ulo natin. Kahit pa marami na tayong alam patungkol sa salita ng Diyos, hindi dapat natin bibilugin ang ulo ng ating mga tagasunod, ng ating mga kaiglesia. Okay? Bagkus magturo lang tayo ng tama at tapat patungkol sa kanyang salita. At sinabi nga dyan that he testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Ito po'y patungkol sa ating Panginoon nung siya'y bumaba dito sa lupa. Nangaral siya patungkol sa kaharian ng Diyos, and yet makita natin sa unang aral natin sa chapter 1 ng Gospel of John, sabi nga, marami sa kanila ang hindi nakakomprehend o hindi nakaalam patungkol sa pagdating ng liwanag na ito. Na itong liwanag na ito, na mula pa nung unang panahon, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. He is the second person in the Trinity. Siya yung bumaba rito at siya yung nangaral, pero sabi nga itong liwanag na ito, nagliwanag nga sa kadiliman, pero ang kadiliman ay hindi siya naintindihan. Hindi siya tinanggap, hindi siya tinangkilik, hindi siya kinilala, at hindi nila tinanggap ang liwanag na ito. At ang tinutukoy ng Panginoon, first and foremost, ay yung mga Hudyo. Sila muna. Sapagkat sila yung binigyan nga ng ang tinawag ng Diyos na kanyang mga anak, firstborn. Tinawag niya na kanyang asawa, okay? And yet, sila pa mismo ang hindi nakakilala sa pagdating ng liwanag. And yet, tayo na mga hintil, hindi rin po natin kaagad din na kilala ang Panginoon. Kaya marami pang mga hintil, ibig sabihin mga hintil, mga pagan, hindi sila Hudyo. Basta't hindi ka Hudyo, ikaw ay hintil. So tayo, mga Pilipino, mga hintil tayo. So, marami pa rin sa atin ang hindi nakakilala. Marami pa rin ang mga Africans, mga Chinese, Japanese, mga nasa ibang religion, gaya ng Hindu, Buddhism, hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. So, talagang malaki pa po yung gawain patungkol po sa pagbibigay ng mensaheng ito. Kaya po tayo naka-live stream. Minsan naka-Facebook live tayo. Bakit? Baka sakali mayroong makasumpong na panuorin yung ating gawain sa iglesia at marinig nila ang ebanghelyo at sila ay kasihan ng banal na Espiritu at makakilala at maging anak din ng Diyos. Okay? So yan. So makikita natin na ganun po ang kadahilanan. Now, sabi pa nga ng ating ni John the Apostle
if you open your Bibles po sa 1 John 5, okay, punta lang po tayo yun. 1 John 5. Sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 6, ito ang sabi diyan, "This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood." Ibig sabihin, ito po yung kanyang role. Water is for cleansing. And so when he came, sabi nga, ito yun, paglilinis. Ito yung pinag-aargyuhan nga nila ng mga disipulo ni John the Baptist at ng isang Hudyo patungkol nga sa ceremonial cleansing. Pero ang sinasabi dito ni Apostle John is, ito na, ang katuparan ng lahat. Lahat ng mga kopya, lahat ng mga tipo sa Old Testament, lahat ng mga anino, gaya ng pagsasakripisyo, sabi ko kanina, ng mga hayop doon sa mismong labas ng tabernakulo, ay sabi nga nagtuturo patungo sa realidad, at ang realidad na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Paano natin nakita yan? Kasi si Jesus ay nagtungo sa krus. Nagtungo siya sa krus para mamatay. Para sa kanyang kamatayan, yun ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. At yung kanyang pagkamatay na yan, after 3 days, nabuhay siyang muli. Pagpapatunay na siya nga yung manunubos. Siya nga yung sinasabi sa Old Testament na paparating. Na siya yung magbibigay ng panibagong buhay sa tao, buhay na walang hanggan, sapagkat siya ay napagtagumpayan niya ang kamatayan, napaglabanan niya ang mga tentasyon nung siya nandito sa lupa. So wala siyang bahid ng kasalanan. At the same time, siya ay kanyang ginapi ang kasalanan. At kanyang pinatunayan na tinalo niya rin ang kamatayan dahil siya ay nabuhay na maguli. Wala pong relihiyon dito sa mundong ibabaw, kahit pa Islam yan, Buddhist, Hindu, ang makapagsasabi na ang kanilang mga leaders o kanilang mga founder ng religion nila ay nabuhay na maguli. Okay? For example, Muhammad of the Islam religion is dead. Okay? Even Buddha is dead. Okay? And even the millions of gods of the Hindus, they are all dead. Only Christ, okay, in the Christian religion, proved that He has conquered death. Okay? Napagtagumpayan niya ang kamatayan. So tayo magpatuloy. At sinasabi pa dyan, okay, ating basahin muli hawakan niyo lang po ang 1 John 5 dahil marami po tayong babasahin dyan. Akin lang pong ikinopinekta ang ating mga aralin dito po sa John chapter 3. Sinabi dyan, whoever has accepted it, which is the testimony, has certified that God is truthful. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. So dito pinapakita, aking itutuloy lang sa ating binabasa sa 1 John 5, verse 6 and following. Okay? Second part na ito ng verse 6. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. So sabi, ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng testimonya na lahat ng mga isinulat dito patungkol kay Jesus ay totoo. Kaya sinasabi na galing nga ito sa Diyos. Sabi pa nga dyan sa verse 7, for there are three that testify, the Spirit, the water, and the blood. Okay, meaning to say, the Holy Spirit testifies, the purification or the cleansing of our sins through the blood of the Lord Jesus Christ. Okay? And all of this are in agreement. Lahat ito patungkol sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagparito sa lupa,
sa kanyang pagtungo sa krus, sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagkabuhay na maguli, at sa kanyang pag-akyat sa langit, ay nagsasabi na ito ang katotohanan. And so sinasabi dyan sa verse 9, we accept human testimony. See? Kung tayo mga tao, tinatanggap natin ang testimonya ng isang tao, tayo halimbawa nasa Blue Ribbon Committee, nakikita natin na nanunumpay yung mga tao doon. At sinasabi, you are under oath. So pag under oath ka, ibig sabihin, dapat magsabi ka ng totoo. Pag nagsinungaling ka, that will be held against you. And so, how much more, ito, it is the Spirit that testifies about the Lord Jesus Christ. Okay? At sinasabi diyan, but God's testimony is greater because it is the testimony of God. Ang Diyos mismo ang nagte-testify. Sinasabi nga ng Diyos, this is my beloved Son in whom I am well pleased. During the baptism of Jesus Christ, who was testifying na si Jesus ay kanyang anak, na talagang lahat ay totoo patungkol sa kanyang anak. Eh, sabi nga, I am well pleased. Sabihin talagang tanggap na tanggap ng Ama ang lahat ng mga kinikilos, sinasabi ng anak na walang iba kundi si Jesus. Okay? At sabi diyan, whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar. So kung hindi tayo naniniwala sa testimonya ng Diyos, di pinalalabas lang natin na siya ay sinungaling. Hindi po siya sinungaling. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos kasi kung siya nagsisinungaling, hindi na natin siya pwedeng tawaging Diyos. Okay? At ang ating Panginoon, hindi rin nagsinungaling and thereby hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi siya Diyos. Siya ay Diyos din. Okay? At ang Espiritu dito ang siya nagte-testify patungkol sa anak ng Diyos. Sabi diyan, whoever does not believe God has made him out to be a liar because they have not believed the testimony God has given about the Son. And so itong mga Hudyo, sila ang unang tinutukoy dito, bakit hindi nila pinapaniwalaan itong si Jesus na siya ay anak ng Diyos? Dahil hindi nila matanggap-tanggap na bumaba na pala dito yung manunubos. Kaya hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila yung tagapagligtas nila. Pero hindi nila alam, dumating na pala, 2,000 taon na ang nakakaraan. Okay? At ito pang sabi diyan, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So, how clearer can you get? Sinasabi na ng Diyos. Sabi nga kung nasa iyo ang anak ng Diyos, may buhay na walang hanggang ka. Pero kung wala ang anak ng Diyos sa iyo, sabi nga, wala ka ring buhay na walang hanggan. See? Napakasimple, napakaklaro. Eh bakit tayo nagkakanda-rapa pa rin tayo na akala natin baka may iba pang daan patungo sa kaligtasan. Baka meron pang ibang kapamaraanan sa ating kaligtasan. Baka kailangan ko pang gumawa ng mabuti para ako'y maligtas. Hindi po. Hindi ko sinasantabi at minamaliit ang kabutihan natin, yung mabubuti nating gawa. Pero hindi po yan kasama sa ating kaligtasan. Now na tayo iligtas na, ngayon naunawaan na natin na tayo ay anak ng Diyos dahil sa testimonya ng Diyos patungkol sa anak na siya ang Panginoon, tagapagligtas natin sa kanyang pagtungo sa krus, siya'y nabayubay, namatay, at nabuhay na maguli, at tinanggap natin yan, thereby, tayo ngayon ay gagawa ng mabuti. Hindi para tapikin natin ang ating balikat, sabihin natin, ang galing ko, nakagawa ko ng mabuti, hindi. Kundi para sabihin, Lord, nagampanan ko lang yung dapat kong gampanan. Gaya ni John the Baptist. Ginampanan lang ni John the Baptist yung kanyang role. At ako bilang pastor, ay gagampanan ko lang yung aking role na magbahagi ng salita ng Diyos. At kayo rin, later on, pag kayo nag-iibanghelyo at makita nyo sa inyong pag-iibanghelyo, biglang nagliwanag
at bigla naintindihan ng inyong iniebanghelyo at sinabi niya, gusto kong makasama dyan sa inyong iglesia. Sige, sasabihin mo naman, sama ka sa linggo. At dumating siya rito, kasama mo at masayang-masaya siya, nagpupuri sa Panginoon at lagi, every Sunday, balik siya ng balik at talagang nakita niya na talagang totoo, ito nga, nakilala ko na ang Panginoon. Sabi nga, tayo bilang naging daan para maligtas ang isang tao, isang kaluluwa, ang ating panalangin ay, Lord, salamat, nagamit mo ako, pero Lord, ang kaluwalhatian sa iyo lamang. Hindi ko pwedeng angkinin ang kaluwalhatian. Ikaw lamang, sapagkat kung wala ang kapangyarihan mo, hindi makakarinig, hindi makakaalam ng katotohanan, hindi nila tatanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas unless ikaw mismo ang siyang kumilos sa mga taong ito. Okay? So ayan. So makita natin na sabi nga ang Espiritu ay binibigay ng Diyos without limit. Dapat tayo magbunyi doon sapagkat ng Old Testament, alam niyo po ba, yung Espiritu binibigay lang sa mga iilang tao, sa hari, sa saserdote o pare, okay? At sa mga skilled workers, gaya ng pagtayo ng templo. Dahil kay may kagalingan sa pagpipinta, ay kukunin ka at ang banal na spirito ay kakasihan ka. Pero ngayon, hindi na. Kapag ikaw ay kumilala sa Panginoon, kinilala mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang banal na spirito ay nananahan na sa iyo. Yun po ang ginagawa, kaya sabi, the Spirit is given to us without limit. Sabi nga, why? Because the Father loves the Son and has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. So, dalawa po. Una, kapag ikaw ay naniwala sa anak ng Diyos, may buhay na walang hanggang ka. Pero, kapag hindi mo pinaniwalaan at nireject mo pa ang anak ng Diyos, sabi nga, ang puot at galit ng Diyos ay nananatili sa iyo. Yun po ang mabigat. Yun po yung mahirap. Na manatili yung puot at galit ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kita kilala. Darating ang panahon, sasabihin ng mga tao, Lord, Lord, kakatok sila. Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Ano sabi ni Jesus Christ? Away with me, you evildoers. Kasi hindi nila nasunod o hindi nila ginawa yung kalooban ng Diyos. At ano ang kalooban ng Diyos? Ang maliwala na ang kanyang anak na si Jesus, siya ang Panginoon at tagapagligtas. Simple lang. Ganun lang po yun. Wala po mga kung ano-ano mga rikititos, kung ano-anong paglakad sa simbahan na nakaluhod. Okay? Yung magsasakripisyo na papahirapan mo ang katawan mo para ikaw ay maging katanggap, hindi po pala yan tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap niya is, hinugasan ka na ba ng dugo ng aking anak na si Jesus Cristo? Yun po ang titingnan sa bawat isa sa atin. Are we washed by the blood of the Lord Jesus Christ? Kaya lagi po dapat babalik tayo sa sentro. At yung sentro na yan ay ang krus, kung saan makikita natin ng ating Panginoon ay nagbuwis ng kanyang buhay. He ransomed us because of our sins. Kasi makasalanan tayo. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya kinakailangan merong mamatay para sa atin. Yan po ang mensahe natin. Yan po ang mensahe ng Kristyanismo. Hindi po yung kung ano-anong dapat pa natin gawin. Sinasabi lang, manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Okay? So yun po, dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral sa John chapter 3. At kung sino mga maatasan magturo, sa John chapter 4 na po siya mag-uumpisa. Okay? So tayo manalangin. Aming Diyos na banal, pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat, O God. Ako'y hindi nagtitiwala sa aking galing or eloquence sa pagtuturo. Pero ako'y
nagpapasakop sa iyong banal na spirito, na sa tulong niya at sa pagbibigay ng kaliwanagan, siya ang mag-udyok at mag-convict at magbigay ng linaw sa lahat po ng napag-aralan, lalo na patungkol sa aming Panginoong Hesus. So Lord, aking maingat na binabalik sa iyo ang kaluwalhatian na kayo lamang dapat ang tumanggap. Ito ang aming dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Magandang tanghali po. Okay, maraming salamat Pastor Mike sa mensahe. At sa ating lahat, ang ating encouragement sana ay makita natin na wala nang hihigit pa sa ating Panginoong Hesus. Siya na ang pinaka-kataas-taasan. No? Kaya sa ating response, tayo po tumayo. Buksan po natin ating mga songbooks at ating pong awitin itong How Great Thou Art. Page 3. Page 3 po. O Lord my God, when I know some wonder, consider all the words Thy hands given me. I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And when I think that God His Son has failed me, sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior
How great thou art. 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 Amen. Tuwagin ko po si Bro Jerry for the response for the prayer. Response prayer. Po tayo may manalangin. Salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng kalinawan, sa amin pong kaligtasan. Yung tunay Panginoon sa ating sa amin, sa inyong bugtong na anak lamang siyang makapagbibigay ng tunay na katiyakan ng kaligtasan, Panginoon. And as we pray, Lord, for sa amin pong mga family, sa amin pong mga kanya-kanyang individual na pinagdadaanan, I pray, Lord, na mangusap ka sa mga mensaheng aming narinig na tunay ikaw ang maluwalhati sa gitna ng aming pong mga pinagdadaanan suliranin, na kami ay magtiwala lamang sa inyo at in the end of the tunnel, Lord, ay makakita namin ang liwanag na ikaw ang o Diyos ang magbibigay sa amin ng mga kasagutan sa mga katanungan po namin kung bakit amin inyo pong inalaw na kami dumaan sa mga pagsubok. At sa ganun upang kami ay maging tapat, manatiling matatag, Panginoon, at magtatapat sa inyo. At tunay, Panginoon, sa patuloy po naming paglalakad sa mundong ito, sa aming pong buhay, sa pagpapatuloy namin, sa aming pong pananampalataya, ay patuloy po naming buksan at basahin ang inyong salita upang kami po ay mapuno ng kaalaman at karunungan, Panginoon, kung paano po kami mamuhay na kalugod-lugod sa inyo. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang papuri sa inyo sa pangalan ni Jesus. Okay, meron po bang mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan this week? Meron po? May mga magbe-birthday ba? Si Kim. Si Kim. Si Kim. Si Dr. Kim lang. Wala na? Mga kinasal. Baka may mga kinasal sa, ano ba ngayon? Buwan ng Marso. First week. So walang kinasal. So birthday lang si Kim. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos, muli ang aming pasasalamat sa inyo sa inyong pagbibigay ng gawain ito dito sa Bugalyon. Salamat po sa lahat ng mga dumadalo. Salamat sa mga kaluluwa, kahit sa mga murang edad nila, sa mga bata, ay masumpungan na nila ang Ebanghelyo mo, O Diyos. Kaya kami nagpapasalamat ng lubos sa inyo, O aming Panginoon. At sa mga samandaling ito, aming pong nilalagak sa inyo si Dr. Kim at ang iba pa na maaaring nanonood ngayon sa aming live stream na magdadaos na kanilang kaarawan. Inyo po silang puspusan ng inyong pong pag-ibig, ng inyong pong kapangyarihan upang sila'y gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Na lalo pa na sila ay magsilbing liwanag at asin sa lugar kung saan niyo po sila ginagamit, Panginoon. Si Dr. Kim sa kanyang pagiging doktor sa BGH at iba pang mga hospital, sa kanyang pagbibisita sa mga may sakit, sa kanya pong pag-i-encourage, Panginoon. Salamat, Lord, at ginagamit mong iyong anak para
abutin ang mga kaluluwang ito na sila'y dumadaan sa mga matitinding pagsubok gaya ng mga sakit na cancer. So Lord, kami rin Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay lagi ng lakas sa bawat isa, strength and healing sa mga nagkasakit at ngayon gumaling, at ang iba pa na nagpapagaling sa kanilang mga sakit, at iba ay dumadaan sa mas mabibigat na mga sakit. Ay amin po silang inilalagak sa inyong paanan na kayo ang siyang tumugon sa kanilang mga hinaing, kayo ang siyang magpagaling, at kayo ang siyang maluwalhati, o aming Diyos. Maraming salamat po, aming Panginoon. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Now we pray to God that you will not do anything wrong. Not so that people will see that we have stood the test, but so that you will do what is right even though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And everyone say, Amen. Amen. Our service is ended. God bless you all.